Love Serye TV. Magandang araw. Ngayon ay matutunghayan natin ang panibagong kwentong aming hatid na tiyak na magdudulot ng panibagong inspirasyon at pag-asa para sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Gagawin ang lahat, huwag lamang mawala ang kayamanan at malulunod sa isang pagpapanggap. Paano nga ba matatapos ang kasinungalingan? Laban sa pag-ibig. Tunghayan natin ang ating kwentong pinamagatang Air Found Love in a Stranger. Tunghayan na po natin ang unang bahagi. Patuloy sa marahang paglakad sa baybayin si Jackie. Alas 5 pa lang ng umaga at napakalamig ng hangin. Ang malawak na karagatan ay tahimik. Sa laot ay may ilang bangka na nangingisda. Pinuno niya ng sariwang hangin ang dibdib. Tahimik ang paligid. Walang maririnig kundi ang mabining hampas ng munting alon sa dalampasigan. Dinampot niya ang isang shell sa tabi at inahagis iyon sa tubig. She had always loved this place. Buong buhay niya ay ginugol niya sa mga bahaging ito ng isla. Maliban na lang, syempre sa mga taong ginugol niya sa pag-aaral nung siya'y nasa Maynila at na magkolehiyo. Subalit walang semestral break at bakasyon siyang hindi inuuwi rito. At karamihan sa mga iyon ay kasama rin ang ilang classmates at mga kaibigan. This had been her father's birthplace. His mother died giving birth to him, at minana ng ama niya sa mga lolo't lola nito ang hindi kalakihang lupaing iyon malapit sa dagat. This was a small beach resort with 8 cottages, malayo sa mga naghehelerang beach resort na meron sa isla. Both her parents managed the resort. Her father was a Barris veterinarian, at kung wala rin itong gaanong trabaho sa klinika nito, na nasa silong mismo ng 2 palapag nilang bahay, hindi kalayuan sa mga cottage, ay minamaneho nito ang isa sa 2 bangkang pag-aari nila upang iikot ang mga turista sa mga islang nakapalibot. Parang siso ang negosyong iyon ng mga magulang. Malakas kung summer at sa pagsisimula ng Lenten season, ngunit pagdating sa buwan ng Agosto, ay bakante ang lahat ng mga cottage at maghihintay muli pagdating ng bakasyon. Kung may maliligaw mang bakasyonista pagdating ng off-season, ay paisa-isa lang, madalang pa sa patak ng ulan sa tag-araw. Gayon may doon ang gagaling ang kinabubuhay nilang mag-anak at ang pagpapaaral niya. Unang taon niya sa kolehiyo, nang sabihin niya sa ama na gusto niyang kumuha ng business management. Malaki-laki naman ang resort na to, Dad. She had told her father one time. Perhaps we could put up a lodge. Iyong 2 palapag lang, may 10 silid. Iyong makikilala dahil masarap ang pagkain, malinis, primera klase ka. Among all the lodges here in our place. Wala tayong sapat na puhunan para sa pangarap mo, Jackie. Wika nito. Isa pa, tuwing bakasyon lamang maraming tao. Isang ngiti ang ibinigay ni Jackie din sa asawa. Darling, hindi naman maniningil ng tax ang BIR sa pangarap. Hayaan mo nang mangarap yung anak natin. Nilingon siya nito at masuyong hinagod ang tingin. At dahil magandang uni kaiha ko, malamang na mas mauuna pang mag-asawa kaysa sa katuparan ng pangarap. She pouted. Hindi ako mag-aasawa kung hindi rin ako makakatagpo na lalaking katulad mo, Dad. Aniya at niyakap ang ama mula sa likod. Yung kasing gwapo mo rin. She grinned. Mestizo ang daddy niya. Mapusyaw ang buhok dahil Amerikano ang ama nito. Tisoy kung tawagin ito ng mga kababaryo. Nagpurihan na naman kayong mag-ama ha, natatawang sabi naman ng ina. Life had been so simple. Hanggang sa mangyari ang trahedyang kinasasangkutan ng mga magulang. Sa layuning malaman ng ibang pamamaraan sa pamamahala ng beach resort, ang mga magulang niya ay nagpasyang magtungo sa kabilang isla. Sakay ng isang bangka. 3 oras mahigit na biyahe mula sa kanilang bayan. Patungo sa bayan ng Balay sa pamamagitan ng bangka. Her parents never made it to their destination. Inabot ng malakas na hangin at malalaking alon ang bangkang sinasakyan ng mag-asawa sa gitna ng dagat. Ang mga magulang niya ay mahusay lumangoy, subalit nasa gitna ang mga ito na nag-aalimpo yung dagat. Ang katawan ng mga ito ay natagpuan sa isang isla, kasama ang ilan pang pasahero ng bangka. It had been too painful for Jackie. Hindi niya naasahan ng maagang pagkawala ng mga magulang. Both were strong and healthy, in the prime of their lives.
Huminga siya ng malalim upang pagluwagin ang dibdib. She was 19 when it happened. 3 taon mahigit mula nang mangyari iyon. Nasa dibdib pa rin niya ang hapdi at sakit. When her parents died, she was shocked to have found out that money had never been a problem. Bagaman hindi siya napagkakaita ng lahat ng pangangailangan, ay ipinaniwala ng mga magulang sa kanya na wala silang pera. Bukod sa lupaing sakop ng resort, napag-alaman niyang may trust fund sa kanya mga magulang na makukuha at magagamit niya pagdating sa edad na 21. Nung nakarang taon, maaari na niyang galawin ang salaping iniwan ng mga ito. Subalit ni hindi niya nababawasan iyon kahit 1 sentimo. Nang kupkupin siya ng lolo niya, pagkamatay ng mga magulang, ay ipinagbukas siya nito ng account sa Maynila na magagamit niya sa pang-araw-araw na kailangan sa universidad sa natitirang 3 semestre. Iyon lang mismo ay labis-labis na sa pangangailangan niya. Ang perang inilalagay ng lolo niya sa bangko ay para sa kanya at ang iniwan ng mga magulang niya would allow her to live comfortably for life. Kahit hindi siya magtrabaho, she was actually a rich young woman. Patuloy siya sa marahang paglalakad nang matuon ng pansin sa isang pribadong lansya na pinipili niyang paandarin ng driver. Nakadaong iyon sa bahagi ng baybayin nila. Marahil ay nasiraan ng mga nagmamaneho niyon. Walang turistang mayayaman ang dadaong sa beach nila dahil mas pipiliin ng mga iyon ang malalaki at kilalang beach resort na nakapaligid sa isla. Huminto siya sa paglalakad at pinagmasdan ang lalaking nakayuko at pinaandar ang makina. He was naked from the waist above. Nakikita niya ang paggagalawan ng muscle sa forearms nito habang pilit na pinaaandar ang makina ng lansya. Makalipas ang ilang segundo ng pagpupugak-pugak na rin ng makina, ay inihinto nito ang ginagawa at itinuwid ang katawan. Humakbang pababa sa lansya at lumusong sa tubig na hanggang bewang nito at lumakad patungo sa baybayin. He stopped midway nang mapunang may nakatayo sa dalampasigan. From a distance, her eyes met Jackie's breathing literally stopped as the man's eyes raked through her body. Then he smiled at her, and if she wasn't mistaken, it was a lingering smile. Morning, bati nito, sa tinig na malalim at buong buo. Ang lawak ng bedroom mo, miss. Sandaling nalito si Jackie. Wala sa loob na niyuko ang sarili. Nanlaki ang mga mata niya. Suot pa rin niya ang pantulog niya. Though she was decently covered from her neck down to her knees, manipis iyon. At dahil malakas ang dapyo ng hangin, kinukurba niyo ng damit pantulog sa katawan niya. Saya ang ganda mo, miss. Walang Amerikano ngayon. Off-season, di ba? Napasinghap siya at bumalik sa lalaki ang mga mata niya. May mali siya nga sa ngiti nito. At natitiyak niyang kahit na sa maaaninag ng araw sa silangan, ay kitang-kita ang pumumula ng pisngi niya. Pinagkamalan pa siyang masamang babae. Bastos, singhal niya rito at pabilis na tumalikod, halos takbuhin pabalik sa kanila. Humihingal siya na makapasok sa bahay. Ang walang hiyang lalaking yun. Pribado ang baybaying yun at walang guest ang mga cottage nila. Kaya alam niya nag-iisa lang siya sa baybaying bukod sa napakaaga pa. Another thing, 2 kilometro ang layo ng naunang beach resort sa kanila. Ang pagitan niyon at ang kanila ay kagubatan at corals. Pumanhik siya sa itaas sa silid niya. Kumuha ng tuwalya at nagpupuyos ang dibdib na bumaba sa banyo at naligo. Nang makaligo ay nagbihis, puting t-shirt at blue jeans at canvas shoes. Lumabas ng bahay at nagtungo sa restaurant ng resort. Magandang umaga, Tia Cora. Bati niya sa kusinera ng cottage. Isa itong matandang dalaga na malayong kamag-anak ng daddy niya. Bata pa siya, ito na ang kasama ng mga magulang niyang nag-aasikaso sa mga cottage. Inihanda ko ng almusal mo, Jackie. Wika nito. Napakaaga mong magtungo sa dagat. Ni hindi ka man lamang muna nagkape. Isang payak ng ngiti ang ibinigay nito at naupo sa mesang yari sa pinong kawayan. Nakahain doon ng pernitong pusit, itlog na maalat at kamatis. Ang aroma ng nilagang kape ay agad niyang nalanghap. Madaling ihanda ang instant coffee. Ngunit kahit kailan ay hindi gumamit niyon si Tia Cora. Kahit sa mga guest ng resort. Para dito, ang kape ay hindi kape kung hindi yung barakong giniling mula sa Batangas. Ang amoy ng pagkain ay sapat upang kumalaman sikmura niya. Tuloy ang nakalimutan ng impertinenteng lalaking nakatagpo sa dagat. Sa loob ng 2 buwan, mula na dumating ako rito'y, malaki na ang nadagdag sa timbang ko,
Tia Cora, aniya, hinila ang bangko na yari sa kawayan at naupo. Aba, napakalaki ng ipinangayayat mo sa Maynila ah. May sermon sa tono nito. Natawa siya. Hindi ho ako nangayaya, tiya. Naiwala ko lang ang baby fats ko. Sumabay na po kayo. Anyaya niya at nagsimulang maglagay ng pagkain sa pinggan. Sige na, at sumubo na ako kanina. Sagot nito. Iniayos ko lang itong aalmusalin ng bisita natin para pagising ay nakahanda na. Gusto kong matikman niya itong tableya at nang sa susunod ay hindi siya mag-atubeling dito muli dumuloy sa atin. Kumunot ang noo niya, nahinto sa paghigop ng kape. May guest ho? Hindi siya makapaniwala. It was mid-August, tag-ulan, at kapag ganoon ang panahon ay walang gustong magtungo sa mga beach resort, kahit pa sa malalaki at kalabang resort nila sa buong isla. Sa unang cottage, nasa bayan kakahapon nang dumating si Ron, inihatid dito ng ninong Berto mo. Napangiti siya. Kung aninong Berto niya ang kakilala ng guest nila, tiyak ang sa beach resort nila hinatid iyon. Bukod sa ninong niya, si Berto rin ikababata at kaibigang matalik ng ama niya. Ang kabilang bahagi ng lupain ay pag-aari nito. Mayroon itong malaking tindahan ng feeds sa kabayanan. Napagpasyahan mo na ba kung ano ang plano mo, Jackie? Tanong na matandang babae makalipas ang ilang sandaling katahimikan habang inilalagay ang tsokolating tableya sa kumukulong tubig ng palayok. Hindi siya nagangat ng paningin pero sandaling natigilan. Iyon ang kauna-unahang pagkakataong binanggit ng tiyahin ang tungkol sa problema niya sa nakalipas na 2 buwan mula nang dumating siya sa resort. Hindi ko pa rin ho alam kung ano ang gagawin ko, tiya. Mula nang dumating ako rito, ay hindi tumatawag si Lolo. Baka pinakasalan na niya ang babaeng yon. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan niya. Kung sakali mang panghihinayangan ko ang mamanahin ko, ay dahil lang sa alaala ng mama. Wala nang iba. Hindi ko sinasabing ayawan mo ang pag-aaring legal na sa iyo naman. Lamang kung kaligayahan mo ang nakataya, kailangang pag-isipan mo ng mabuti ang lahat. Iniwan ng mama mo ang katayuan niya bilang isang tagapagmana at maligaya siya sa piling ng iyong ama hanggang sa kanilang kamatayan. Hindi siya kumibo. Nagpatuloy sa matagal na pagkain upang paluguran na lamang ang matandang babae. Nawala na siya ng gana. Pinag-isipang mabuti ang huling sinabi nito. Tuluyin nga bang iniwan ng mama niya ang inheritance nito sa kanya? At iyon ay sa kanya ipinasa. Ipinasa sa kanya ang responsibilidad at nasa kamay niya ngayon kung mawawala o mananatili sa kanyang mana. Ang huling pagkakataong kasama niya ang mama niyang dalawin ng lolo niya ay noong magtapos siya ng high school. At ang huli, bago niyon ay nasa elementary siya. Sa maikling salita, sa buong buhay niya ay mabibilang sa 5 daliri ang pagkikita nila ng lolo Serafina. Ayoko nang bumalik pa tayo roon, mama. Wika niya sa ina na magtungo sila roon. 15 taong gulang siya. She and her mother stayed at the villa for 2 weeks. Kaya naman, tumagal na ganoon ay dahil sinisikap ng inang ilapit siya sa kanyang abuelo. Totoong hindi sila direktang itinaboy ng matandang lalaki. Subalit, kibuin dili nito ang ina niya. At bagaman kinausap siya ng abuelo, ay masama ang loob niya sa pagtrato nito sa daddy niya. Kung kakausapin man ni Don Serafin si Jacqueline, ay upang ipamukha lamang sa ina ang isinakripisyo nito sa pagpapakasal sa daddy niya na si Jose. May panghihinayang niyang nilingon ng duyan na nakatali sa matandang puno ng mangga. Ayon sa ina, ay naroon ang duyan na iyon, bata pa man ito, at iyon ang paborito niyang lugar sa tuwing naroroon sila ng mama niya. Sa kanilang isla ay walang duyan dahil mga puno ng niyog ang nakapaligid sa kanilang pag-aari. Hindi naman tayo iniintindi ni Lolo. Hindi rin niya gustong dumalaw rito si Dad. Huwag mong sabihin iyan, anak. Panayad na saway ng ina. Alam kong mahal ako ng lolo mo. Tayo, mahal niya tayo. Mataas lang masyado ang amor proprio niya. At hindi niya matanggap na hindi ako nagkamali sa pagpapakasal sa daddy mo. Na sa kabila ng kahirapan, ay maligaya tayo.
Her steps faltered because she turned to look at the old house. Ang villa ay maringal na nakatayo sa gitna ng malaking solar na pag-aari ni Don Serafin. It was a 3-story Spanish architecture stone house. Kung may tari iyon, iisipin niyang isa iyong kastilyo. May 7 silid na ayon sa kanyang ina ay hindi naman magagamit lahat. May isang mayordoma, isang housegirl, at isang hardinero. Ano naman ang sasabihin ng lolo mo ay hindi niya maaaring itangging nag-iisa niya akong anak at nag-iisa kaniyang apo. Patuloy ng ina. I was born and raised in that house, Jackie. At dahil anak kita, ikaw ang magmamana ng Villa de la Villafuerte. It is your bright right. Mariin itong sabi. Hinawakan siya ng ina sa kamay upang magpatuloy sa paglalakad. Patungo sa bahagi ng lupaing may nagdadaan ng tricycle. Nasa pamilya na ng bahay na iyan sa loob ng maraming henerasyon. Sana ay manatili yan sa ating angkan. If only I didn't love your father so much. Sadness tingled her mother's voice that Jackie took another look at the villa. Hindi mawawala sa pamilya natin ang bahay na yan, Mama. She promised. Hanggang kailan nga kaya kayang panindigan ni Jackie ang pangakong naiwan sa kanyang yumaong ina? Ano-ano mga pagsubok na maaari niyang pagdaanan upang patuloy na patunayan na isa siyang Villafuerte. Yan ang ating aabangan sa patuloy na pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli. Mag-ingat po tayong lahat.